Alright, good morning po. Babasa po tayo ulit. Lucas Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang 19. 17 hanggang 19. Lucas or Luke chapter 6 verse 17, verses 17 to 19. And basahin natin ASD ang salita ng Diyos. Tapos, may title siya, ang pinagpala at ang kahabag-habag. Ngunit yung itong title na to, cover niya, verses 17, from 17 to 26. Pero babasahin natin, 17 to 19. Prepare muna natin. Kasi para bukas natin basahin yung climax. Yung highest, or yung hindi mo interesting. Paano ba natin sasabihin yun? How can we put that into words? Kaabang-abang. Bukas natin basahin yung kabang-abang. Set up muna natin ngayon. May parallel verses siya sa Matthew chapter 4, verses 23 to 25. Tapos sa Matthew chapter 5, verses 1 to 12. Alright. Okay, verse 17. Pagkatapos ito, bumaba sila mula sa bundok at tumigil sa isang patag na lugar. Naroon ang malaking grupo ng alagad niya at ang napakaraming taong nanggaling sa Judea, Jerusalem, at sa baybayin ng Tiro at Sidon, Tyre at Sidon or Sidon. Pumunta sila roon upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga sakit. Ang lahat ng pinahihirapan ng masasamang espiritu ay gumaling. Verse 19. Sinikap ng lahat ng tao roon na mahipo siya dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nagpapagaling sa lahat. So interested sila kay Jesus because Jesus were doing a lot of miracle things. Casting out demons, casting out devils, that is occupying someone's body. Tapos healing the sick people, aside from hearing a lot of incredible sayings and words and teachings from Jesus. So, interested sila. So, by the way, bago tayo dumating dito, kahapon ang binasa natin yung pagtalaga from disciples, group of disciples, nagtalaga si Jesus ng 12 apostles or messengers. Ngayon, tapos ito yung binasa natin. Tapos, kumbaga, kaabang-abang yung bukas kasi may maririnig tayo ng mga kahabag-habag. Tapos, ito yung first part, ito yung mga pinagpala. Actually, bukas din meron din. Mga kabag-habag at pinagpala. Highlights ko ito nga rin ito. 26. So, bukas tayo? Verses 20 hanggang 26. Pero, tignan mo na. Ang nagrima sa akin dito yung yung desire nila to be healed, to get healed. Pero yung verse 19, sinikap ng lahat ng tao roon na mahipo siya dahil may kapangyarihang nagmumula sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Itong part na to, nakakita ko pa rin yung Old Testament. Nakakakita pa rin ako ng signs of Old Testament na yung mga tao amazed pagka nakakakita sila ng amazing. So, wala namang doon. Wala namang kakaiba doon. Kaya lang yung sa Old Testament kasi, after a while, babalik sa old ways. So, first few days, weeks, months, years, after seeing the miracles, sa Old Testament po ito, they will turn away from their old ways. But after a while, pagka nag-subside na yung dopamine hit, babalik na sa old ways. Doon na papasok yung immune or immuna. Nauunawaan ba talaga yung immuna kasi doon nakuha yung word na faith. Doon nakuha yung word na faith.
Doon nagsimula yung word. Yun yung pinag-translatean ng, na, yun yung translation na ang gamit sa English word is faith. So, yun yung tinranslate gamit ang word na faith. Emuna. Pero malalim yung meaning ng emuna. Right? Steadfastness, steadiness, standing firm, fidelity. So, para sabihin na isang taong meron siyang emuna, kung after a while, wala na siya dun sa pinaglagyan niya ng emuna. Ibig sabihin yung object or yung subject. Medyo malalim yun eh. Yung gawa ko ng separate video. Dami kong pinagpaplanuhan. Pinagpe-pray ko kaya hindi ko pa kinikilusan eh. Di pa ako nakakarinig ng matinding conviction. Pero para sa sarili ko, wow, mind-blowing siya. Okay. Lord, gets ko na kung bakit pala once save, always save. Kaya lang, wala pa timing ni Lord na para i-share ko yung mga parts na yan. So, I can only just give you a teaser about those. So, sa New Testament, pistis, yung tinranslate ng mga translators ng KJV using the word faith. Kasi English word or English version, KJV yung nag-pioneer niyan. Old archaic English pa nga yung gamit, kaya medyo malalim. Para siyang sulat ni Shakespeare, poetic. Tapos, yun yung pistis sa New Testament yun. Koine Greek kasi yung pistis. Yung emuna, o emune, same. Hebrew siya. Hebrew word. So, yun yung galing naman sa Old Testament. Kasi Hebrew Aramaic, yung mga words na nagamit sa Old Testament, majority Hebrew. And then sa New Testament, Koine Greek Aramaic, majority Koine Greek sa New Testament. Bakit may Aramaic? Kasi nandun din yung Elohi lama sabachthani. Aramaic yun. Okay. So yeah, I think that's it. Hindi ko na i-stretch to kasi babasa pa tayo ng Bible study. So yeah, kita-kita tayo bukas. Medyo kaabang-abang naman yung bukas. Pero dito meron pa rin tayong at least ako takeaways dito na kailangan muna. Hindi lang dahil meron kang personal selfish takeaways or getting something for your own benefit, but actually standing firm because you know what you're putting, or you know who you're putting your full belief in and what he can do. So dito nakikita nila what he can do. Kasi talagang sinusundan nila. Tapos to the point na kailangan nilang mahawakan. So they know, they believe, because they've seen. But sabi nga, blessed are ye. Nalimutan ko yung actual hindi ko ma-quote actually, pero yung thought is naniniwala ka kasi nakita mo. Naniwala ka kasi nakita mo. Kay Nathaniel yun. Kay Bartolomeo niya na, kay Bartolomeo nga ba na, hindi pala kay Bartolomeo. Iba pala yun. Pero may yung thought na inisip ko, yung quote na inisip ko, hindi ko ma-quote na exactly, is, naniniwala ka kasi nakita mo. Blessed are those who are unable to see but believe. Grabe yun. Kumbaga, meron pa isa. Stretch ko pa rin meron pa akong naaalala na gustong i-quote yung how could you say that you love your brother how could you say that you believe someone that you couldn't see when you couldn't believe someone that you could see? Parang ganun. So, ibig sabihin, may malalim na value, may mabigat na value, worth it yung pag-put ng faith sa isang bagay na hindi mo pa alam yung resulta,
Pero dahil ba't ang reason mo kung ba't nilagay yung faith mo ron, yung imuna mo, nag-stand still ka ron, nag-cleave ka ron, walang galawan, walang alisan, immovable ka na, unshakable ka na, is because you understand that this is the truth. And this deity or divine being that I put my trust on never lied. So yun yung yun yung walking by faith, not by sight. Because you have an understanding, hindi mo pa nakita, but you have kasi you had, ibig sabihin na wala. You have an understanding that this is the truth and He keeps fulfilling His promise. He keeps on showing up in terms of his promises. Anyways, na-stretch ko na sa 11 minutes almost. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.